Nasubukan nyo na rin ba na sumakay sa kabayo? Paano kung ang pagsakay nyo rito nagdulot ng kapahamakan? And I got up, but I couldn't make my hands straight. So I was like, oh my gosh, ano nangyari? Like, yun, it was broken. Isang sea lion, certified na TikTokerist. Wow! Very good, Sophie! Crunchy at gumagalaw-galaw pang brittle star. Oh no! Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Nair at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin. Sa isang video na umani ng 3 million views, makikita ang isang rumaragasang kabayo na lulan ang isang bata. Umiwas ang kabayo sa mga batang may patpat na hinahagupit sa kanya. Kumusta na kaya siya ngayon? Hindi po si Patrick Star ang pinapangas ng bata sa video na meron ng 6.8 million views. Ito isang brittle star na hindi naman daw karaniwang kinakain dahil matigas ito at hindi naman daw kasarapan. Oh no! Siya si Sophie, ang dancing sea lion. Sa kanyang TikTokerist era, hilig daw niyang sumayaw at minda kasabay ng kanyang mga trainer. Kaya naman ang kanyang dancing videos, umani ng 20.2 million views. Wow! Order nga po ng giniling! Isang sea lion, certified na TikTokerist. Ang video ito tumalon ng views to more than 20 million. Ang mga sea lion ay tinatawag din mga water dogs o sea dogs dahil sa kanilang playful behavior, high intelligence at dog-like features. Notable ang kanilang expressive eyes, whiskered snouts at parang tahol ng isang aso. Pero bukod sa aso, may ko-compare din daw sila sa mga tao. Para rin silang ang mga toddlers, mga bata. Bakit kaya? Abangan mamaya. Yan, nakita mo yung sayaw niya, di ba? O yan, gayahin natin. Okay. Alam mo na. Okay. Kanan muna. 1, 2, 3, 4, go! Ayos. Alam mo ba, napakarami mga sea lion sa buong mundo, pero isang sea lion lang ang highly trainable sa lahat. Ito yung sea lion na nakikita sa South America. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa Subic Freeport Zone, nakuha ng video ng sea lion na TikTokerist. At napag-alaman namin na Sophie ang kanyang pangalan. Hello, Ruth! Well, hello, Kuya Kim! So, kasama ko po pala ngayon si Sophie, ang isa sa sea lions here at Ocean Adventure. So, si Sophie po ay 16 years old and isa po siya sa pinakamatalino, friendly na sea lion here. Balita ko, may mga behavior daw kayo ipapakita sa amin. Sige nga, tignan nga natin. Wave. Smile. Ay last na. Wow! Very good, Sophie! Simulan nang mag-viral ang video ni Sophie. Marami na raw bumisita sa kanila para makita siyang up close and personal. Ruth, paano niyo naman masisiguro na palagi lang masaya si Sophie? We give her different activities every day para ma-stimulate siya. And then, of course, yung pinaka-importante yung social bond ng trainers and animals. And syempre, yung basic needs nila like food or fish and housing and so on po, we make sure na nare-receive nila yun every day. Ngayon, sagutin na natin ang tanong, paano naging parang tao ang mga sea lion?
Kung kukumpara natin yung thinking ng mga sea lion, para rin yung bata na mahilig mag-explore, mag-try new things, no? At mahilig din sila maglaro. At the same time, kung paano sila natututo at bakit sila natututo, through observation din, no? Kaya nilang panoorin ang isang bagay na ginagawa ng ibang katulad nila or hayop, they would try to copy. Merong pagkain silang makukuha doon. Hindi lang nakakaaliw ang mga sea lion na tulad ni Sophie. Sobrang talino rin nila. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Nakakaaliw man ang mga sea lion, dapat siguraduhin pa rin na naibibigay natin ang mga pangangailangan nila. Para everybody happy. よく知ってるね、クーヤキム。 Anong labang dagat ang paborito niyong lantakan? Ang batang ito, kitang-kita naman. Crunchy at gumagalaw-galaw pang brittle star. Oh no! Ang videong ito umani na ngayon ng mahigit 11 million views. Makikita rito ang isang binata na binubuhusan ng suka at isang mangkok ng mga brittle star na gumagalaw-galaw pa. Pagkatapos, saka kumuha ng isang piraso at sinubo. Sa pagmuya niya, malapang ASMR ang narinig na lutong nito. Ito ang mga comments sa video. Basahin natin. Ang lupit! Ang lutong! Anong tawag dyan? Hindi naman lahat ng comments ay namangha sa ginawa ng bata. Delikado yan. Bata ka pa naman, di lahat ng nakikita mo ay pwede mong gayahin. Okay? Ang viral video ay isa sa mga online content ni Jason. 32 taong gulang na vlogger mula sa Claveria, Masbate. Karamihan daw sa kanyang vlog ay tungkol sa pagiging mangingisda dahil sa tabing dagat sila nakatira. Ang batang lalaki naman sa video na kumain di umano ng brittle star ay si Jeric, 15 taong gulang. Si Jeric naging katulong na raw nila sa pangingisda at pagpa-vlog. Nakilala po namin si Jeric isang araw po. Nakita namin si Jeric na nagsasaka ng nyug. So naisipan po namin na kunin po siya. Kwento pa ni Jason, napansin daw nila noon na low tide ng dagat kaya naisipan nilang i-explore ang dalampasigan at mag-record ng video. Naglakad-lakad kami, wala kaming mahanap. Hanggang sa napansin namin yung, uy, pakaraming brittle star. Sabi ni Jeric, ano kaya kung kilawin natin? Kumuha kami na yung glass soap ball, dinampot namin yung mga brittle star. Nandito na, gumagalaw na, buhusan namin ng suka, kain na. Yung naging reaction ko po, iba to ah. Parang nandidiri ako sa loob ko. Hindi po namin inasahan na magbubyus po yun ng ganun karami. Ang mga starfish na sea creature na kinain ng binatilyo sa video ay tinatawag na brittle star. Isa itong uri ng hayop na kabilang sa phylum na Echinodermata na katulad ng mga starfish, karaniwang matatagpuan ang mga brittle stars sa dagat, partikular sa mga mabababang lugar at coral reefs. Ang pangalan nilang brittle ay dahil madali silang magbali ng mga braso bilang isang defense mechanism kapag sila'y nanganganib at nagbibigay sa kanila ng chance na makatakas mula sa predator. Isa sa mga amazing na katangian ng brittle star, ang kakayahan nitong mag-regenerate, ilang linggo o buwan lang ay tutubo o magbabalik na agad ang kanilang nawalang galamay. Dami mong alam, Kuya Kim. At alam niyo ba, dahil sa climate change, itong mga brittle star ay nagkakaroon ng overpopulation. Mas madami na ang bilang ng mga brittle star ngayon kaysa 20 years ago dahil mas mainit ang dagat. Mas maraming brittle star, mas nauubos ang coral, masama para sa environment. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Wala naman daw masamang nangyari sa binatilyo matapos niyang tikman ang brittle star. Pagkatapos niya kinain, niluwa po yung brittle star kasi hindi daw po kayang lunukin. Pero kung masarap ba ito? Iba daw po yung lasa, maalat-alat tapos marami daw buhangin. Ayon sa eksperto, hindi naman daw delikado ang mga brittle star. Ang mga brittle star, katulad ng mga starfish, no, sila'y kumakain doon sa floor.
Ang mga brittle star, kung tawagin natin yan, ay mga scavenger. Kinakain nila yung mga nabubulok na bagay na nahandoon sa tubig. Hindi sila venomous, ika nga, o wala silang lason. Safe siya kung mahawakan mo. Wala naman siyang harmful effect kung ma-ingest natin, ma-ingest na isang tao. Pero hindi siya normally kinakain. Maraming nilalang sa mundo ang hindi pa kilala o natutuklasan ng tao. Sa mga pagkakataong ma-encounter ang mga ito, mas mabuting hayaan na lamang. Delikado man o hindi, bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa natural na order o ayos ng ating kalikasan. Dami mong alam, Kuya Kim! Nasubukan nyo na rin ba na sumakay sa kabayo? Paano kung ang pagsakay nyo rito nagdulot ng kapahamakan? And I got up, but I couldn't make my hands straight. So I was like, oh my gosh, ano nangyari? Like, yun, it was broken. Delikado daw ang masipa ng kabayo. Pero paano kung aksidente kayong maitsa nito sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo? Ang sakit ng buong katawan siguradong sisipa, ano? Sa video ito mula sa Zamboanga del Sur na humagibis na sa 3.1 million views, makikita ang isang batang sakay ng isang kabayo sa horseback riding race. Yun lang, ang pabato niyang kabayo dumire-diretso, hindi sa finish line kundi sa dumuhan. Tila ba umiwas ang kabayo sa ilang mga batang makakasalubong nito? Kaya nang biglang pumreno ang kabayo, tumilapon din ang sakay nito. Ano ang kinahinatnan ng bata? Balikan natin ang batang nahulog sa kabayo. Maayos na raw ang lagay niya ngayon. Medyo skittish sila, magugulatin dahil kailangan niyang lumayo pagka merong potential predator. Pwedeng merong mga bagay na nakaka-distract sa kanya. Sir, ano po ang mas masakit? Masipa ka ng kabayo o mahulog ka sa kabayo? May puno, bigla siyang gumanon. Kasi hindi ko alam. Bakit siya gumanon? Yung pala, nandun na yung sanga. Dami mo alam, Kuya Kim. Samantala, isa pang aksidente sa kabayo ang kumaripas ng views online. Nangyari ito sa Bukidnon at ang nadali, isang artista. Gabi-gabi natin siyang mapapanood sa GMA series ng mga batang riles bilang si Chelsea. Siya ang 20 anyos na si Caitlin Stave. Binahagi ni Caitlin sa kanyang Instagram account ang pagkabali ng kanyang pinky o hinliliit at ring finger o parasingsingan matapos mahulog sa sinasakyang kabayo. I've been riding for mga 6 or 7 years and I really love riding talaga because aside from the sport itself, like just being so much fun, it's the fact na you can build a relationship with an animal. Hindi naman daw sa pagyayabang pero si Caitlin patak na raw sa pagdating sa horseback riding. Sa 7 taon daw na pag-horseback riding ni Caitlin, itong unang beses na na-injure siya mula sa isang horse show competition. It's like a triangle and then you have to go around each of them. That's how you do a barrel race. So the first run namin, it was really good. So when we got to the second barrel, I think what happened is that we turned a little bit too early and my foot fell out of the stirrups where you put your feet in. So my foot came out of the stirrups because it hit the barrel. And I'm halfway off of the horse, like I'm on my side na, and I see the floor. Alam niyo bang importante ang communication sa pagitan ng rider at kabayo? Hindi lang halata, pero meron. Gumagamit ng subtle movements sa mga sakay bilang cues sa kabayo. Kabilang dyan ang pagtapik, pagmando ng bigat, at pressure sa kabayo. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang una raw naisip ni Caitlin, kontrolin ang pagbagsak niya gamit ang kanyang mga kamay. And I got up, I saw nga my fingers were just like this. So it was just bent. It looked like normal lang. Like parang when you bend your fingers lang. But I couldn't make my hands straight. So I was like, oh my gosh, ano nangyari? Like, yun, it was broken. Sumailalim sa surgery si Caitlin at nilagyan ng metal plates ang na-injure na daliri. Sa ngayon, nagpapagaling na siya. Lalo pat may darating daw siyang race sa susunod na buwan. There are several types of injuries. There can be severe injuries such as traumatic brain injury, spinal cord injury, or there can be also fractures or mga sugat-sugat lang. Pag tayo ay nahulog sa kabayo, importante is you tuck your chin to your chest and put your shoulders
put your hands around your shoulders. And pag nahulog tayo, roll as far away as you can from the kabayo. Then punta kayo sa hospital para masuri namin kayo ng maayos. Samantala, ang 6-year-old horse niya naman na si Kaleo, mabuti naman daw ang lagay. At siya pa rin daw ang manok, kabayo ni Caitlin sa susunod na laban. Dami mong alam, Kuya Kim. Noon pa ang 3500 BC, meron ng horseback riding, ginagamit kasi mga kabayo noon bilang transportasyon. Sila rin ang kasangga ng tao sa mga digmaan, lalo na sa Mesopotamia at Central Asia. Dito sa Sultan Kudarat, malaki rin ang pakinabang ng kabayong si Double B para sa pamilya ni Junjun. Kabuhayan din ang pangunguha ng coffee beans sa itaas ng bundok. Ang mga nahakot sinasakay niya kay Double B. Pero kamakailan lang, habang pababa na sila ng bundok, aksidenteng nadula si Double B at nahulog sa bangin. Dumire-diretso siya papunta sa isang kuweba sa ibaba. Nagkuha ko atong kape dito sa babaw. Dayon, kargahan ako duha ka sako. Nya, lisod kin dalan dito nya. Tong pag-abot dian na sa may kuan, may buho. Dili ba ingog lisod kay sa may buho na, pero napandol lang gid siya ba. May pagkapandol, naligid siya din na. Di mao na to, na-shot siya dito sa buho. Nabigla man sa aksidente, hindi raw itong unang beses na nahulugan ng alagang kabayo si Junjun sa nasabing bangin. Nang mahulugan ng kabayo sa pangalawang pagkakataon, tinanggap na raw ni Junjun ang malungkot na posibilidad na mamamatayan siyang muli ng alaga. Dahil nag-iisa, umuwi na si Junjun at pinagpabukas ang pagkuha sa alaga. Ang tanong, bangkay na kaya niyang aabutan ng kabayo? Dami mong alam, Kuya Kim. I love you. Di man ako makaya habwa. Napunta kami doon sa may kuweba para kunin yung kabayo na nahulog. Na mataas-taas din konti yung kuweba. Tapos nagputol pa kami ng mga puno. 8 tao ang tulong-tulong na humila para maiangat ang kabayo. Laking gulat daw ni Junjun na sa lalim ng bangin at sa talas ng mga bato, hindi raw nagtamo ng malalang injury o sugat ang alaga. Kini si Double B. Ngayon, mas magiging maingat na raw ang dalawa. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalat at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.